Introducing Bloom's Digital Taxonomy. What is it? Bloom's Digital Taxonomy is a modern adoption of Bloom's revised taxonomy. It incorporates technology to support and enhance cognitive learning processes. Ang Bloom's Digital Taxonomy ay isang bagong version ng Bloom's revised taxonomy na ina-adapt para sa digital stage. Sinama dito yung paggamit ng technology para mas suportahan at mapaganda ang learning process ng mga estudyante. Sa madaling salita, ito yung modern na paraan ng pag-aaral gamit ang technology. Why is it important? It aligns cognitive learning levels with technology-driven learning strategies, making education more relevant and effective in today's digital world. Mahalaga ang Bloom's Digital Taxonomy kasi ina-adjust nito yung cognitive learning levels para mas bagay sa mga strategies na gumagamit ng technology. Dahil dito, mas nagiging relevant at effective ang pagtuturo. Lalo na ngayon na halos lahat ay may access sa digital tools at platforms. Ang Bloom's Revised Taxonomy ay isang framework na ginagamit para ma-organize ang iba't ibang levels ng pag-iisip o learning. May 6 itong levels mula sa basic hanggang sa pinaka-advanced. Number 1, remembering. Ito yung pinaka-basic level kung saan nire-recall o naaalala ng learners ang mga facts or concept. Halimbawa, pag-memorize ng formulas or terms. Pangalawa, understanding. Dito naiintindihan at napapaliwanag ng learners ang mga ideas o concept. Halimbawa, pag-summarize ng story o lesson. Pangatlo, applying. Ginagamit ng learners ang information sa bagong situations. Example, pag-solve ng math problems gamit yung natutunang formula. Pang-apat, analyzing. Ina-examine ng learners ang mga information sa mas maliliit na parts para maintindihan ang relationships nito. Example, pag-compare ng dalawang character sa isang story. Pang-5, evaluating. Gumagamit ng judgment o assessment based on standards or criteria. Example, pagbibigay ng opinion kung effective ba ang presentation. Pang-6, creating. Pinaka-advanced level kung saan gumagawa ang learners ng bago o original na output gamit ang kanilang knowledge o kaalaman. Example, pag-design ng isang app o pagsulat ng sariling story. Why embrace the digital taxonomy? Una, shifting learning landscape. Traditional classrooms have evolved into digital learning environment, demanding new approach to education. Kaya siya tinawag na shifting learning dahil diba traditional learning siya nung una. Tapos nag-evolve siya ng digital learning kasi ginagamitan na siya ng iba't ibang uri ng technology katulad ng Google Classroom, tsaka Gmeet, kaya nagkakaroon tayo ng online class ngayon. Sunod po is technology role. The digital taxonomy emphasizes the crucial role of technology in facilitating critical thinking and creativity. Dito naman po sa role ng technology, parang binibigyan lang po ng focus na makapag-isip po ng maayos yung mga estudyante tsaka maging creativity po gamit yung mga bagong technology. Sunod po yung active learning. It encourages active student-centered learning by integrating technology into learning process. Parang, di ba nga po dati, kahit na traditional learning po tayo, nakikinig pa rin po yung mga estudyante. Ngayon po sa student-centered learning na po tayo, kumbaga may iba't ibang uri na po ng technology. Mas lalong gusto po nilang mas lalong pagtuunan po ng mga estudyante yung pag-ano po ng mga technology. Susunod ay digital taxonomy levels and tools. Una, remembering, recalling facts or basic concept. Sa remembering, natatandaan mo na yung mga pinag-aaralan nyo. Susunod naman yung sa understanding, explain ideas or concept. Yung natatandaan mo, nagkakaroon na ng meaning sa understanding. Susunod naman yung applying, using information in new situation.
kumbaga yung mga nabibigyan mo meaning nung una, na-a-apply mo na siya ngayon. Susunod naman yung analyzing. Breaking down information into parts. Sa analyzing naman, yung mga alam mo na, binibigyan mo pa siya ng ibang meaning. Susunod naman yung evaluating. Making judgment based on criteria. Dito yung parang ginajudge mo na yung mga napag-aaralan nyo, yung nakakapaglabas ka na ng opinion mo kung may natututunan ka ba o wala. Sa creating naman, producing new or ordinary work. Ito yung parang nakaka-create ka na. Kumbaga parang alam mo na yung topic na dinidiscuss sa inyo. Ating mga guro, ginagamit natin remembering para sa mga mag-aaral o para makilala nila yung matandaan nila yung tinuturo natin. Gumagamit sila ng apps na kahot para mas interactive yung mga student. Using flashcard apps to memorize vocabulary. Sa ating mga guro, ginagamit natin remembering para sa mga mag-aaral o para makilala nila yung matandaan nila yung tinuturo natin. Gumagamit sila ng apps na kahot para mas interactive yung mga student. Number 2, understanding, watching and summarizing TED Talks on the class topic. Yung understanding po, ito yung maunawaan at mapaliwanag ng impormasyon ng pamamagitan ng PPT or presentation ng mga guro para sa kanilang mag-aaral. Ginagawa yung presentation sa pamamagitan ng kanilang pag-uunawa ng mga guro papunta sa estudyante. Then yung applying, creating multimedia presentation to apply historical concept to stimulation, and ginagamit sila ng games, digital games para mas ma-interact yung mga student nila na para doon nila mapasok yung understanding, mapasok yung remembering and creating. Then yung analyzing, naman, pwede tayong gumamit ng tools upang tuklasin yung mga impormasyon, halimbawa yung mga Microsoft Excel tsaka Google Sheet, ang mga mag-aaral upang maaari nilang masuri yung mga detalye na tinuturo ng kanilang mga guro. Evaluating naman, writing and sharing books, reviews of the Google Sheet. Ito naman yung mga mag-aaral na kailangan nilang, mga guro na suriin ang kanilang mga estudyante kung ano man yung natutunan nila. Ito yung tools na nakakatulong sa kanila upang yung malaman nila yung pagkakamali o yung tama nila sa mga, kaya kailangan nila ma-evaluate para paano sila ma-improve or maitama. Then yung creating, developing a class blog or broadcast series. Ito naman yung paglikha or paggawa ng mga outputs ng mga estudyante na kaya nang ipakita nila yung kanilang kakayanan or pagiging malikhain sa kaisipan nila. Yung marunong sila maglikha o mag-invento. The next po, learners. Students are actively involved with modern tools they use daily. Itong engaged learners, mas creative sila sa lahat ng mga activity or sa araw na araw nilang ginagawa sa classroom. Enhanced skills, critical thinking, and problem-solving skills are fostered. Wait lang mo. Okay naman. Yung enhanced skills, critical thinking, problem-solving skills are fostered. Ito yung matulungan natin ng mga mag-aaral o mapaunlad ang kanilang critical thinking na kaya nang makalutas ng problema. Number 3 is workforce readiness. Learners are prepared for the digital workforce. Nahanda ang mga mag-aaral nahanda nila yung mga mag-aaral sa mga hamon na ginagawa nila sa araw-araw. Or yung ginagawa nila sa araw-araw ng mga paggamit ng digital teknolohiya sa paggamit ng para magamit nila yun sa naharap nila sa mga trabaho nila, yung mga digital na or personalized learner. Personalized and collaborative learning are supported. Ito yung personalized learning, ito po yung personalized and collaborative na paraan na pagtuto ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral.